Yo guys, magandang araw sa inyo. Meron lang ipapakita na tutorial or settings dito sa ginagamit kong Quap Mag Press. Okay? So nag-post kasi ako nakaraang araw. Ito yung mga nagawa ko. Marami na ito. Ito lang yung mga naipakita ko. Kasi nag-post ako nito. Marami nagtanong kung ano nga ba yung settings ko sa aking Mag Press. Okay? Sa mga gumagamit ng Quap, sa mga gustong bumili ng Quap, bagay na bagay sa inyo itong video na to dahil para magkaroon kayo ng idea kung anong settings yung gagawin nyo. Okay, so ituturo natin yan. Tapos kung ano yung printer na gamit ko sa paggawa ng ganito. Tapos yung settings ng printing sa pagprint. So marami kasi guys na pwede nyong malaman. So tips lang ito. Pero depende kung gumagawa naman na kayo, kung okay naman na yung result ng pag-press nyo, okay na yon. Pero itong mga video, itong ipapakita nating video, para lang sa mga nag-uumpisa pa lang at yung mga hindi makaluto ng maayos, gamit yung kanilang mag-press. Okay? So ito yung sample na nagawa ko. Ayan. Sa akin kasi, hindi sa sagad taas hanggang baba, hindi sa sagad. Ano lang to 3.5 by 8. Okay? Yung 8 niya yung paikot. Dito kasi hindi na aabot yan dahil nga dito yung sa may pinaka-handle niya, hindi naman to malalagyan ng design. So alam naman natin lahat yan. Yung dito lang, yung full image ng press. 3.7 hanggang dito sa pinakataas na yan. Ayan, hanggang pinakababa. 3.7 by 8. Ito kasi 3.5 lang by 8. Ayan. So may allowance siya. Okay, so depende rin sa client yan. So tatanungin nyo muna. Ayan, so ito yung mga sample na nagawa ko. Ayan, sa ganitong press na machine o mag-press, okay na sa akin yung ganitong result. Okay, so maganda naman siya. So ipapakita ko mamaya kung ano yung settings ito sa pag-print sa ating sublimation printer. Okay? So ipapakita ko muna yung mga sample. Ayan. Ito yung sample na gawa ko. Ito yung Bible verse na design. Pag wala kayo, message lang kayo sa akin. Mura lang yan guys. At ito yung teachers mag design na 3D. Yan. So message lang kayo pag wala kayo yan. Okay? So dito, ito yung gamit kong mag press. Okay, Quap yan. Ayan, sana hindi ako nagkakamali. Yung isa kasi Koyi. Iba yung style ng Koyi, di ba? Sa akin, Quap. Dito kasi, depende kasi yan sa settings mo at yung pag sikip mo ng ganito, nung heating pad niya, kung tawagin. Hindi ko alam kung anong tawag dito Yung pad niya, yung umiinit. Kasi meron pa siyang ina-adjust dito. Ayan, ito. Kasi para pag sinikipan mo siya, pag tinakip mo siya, ganyan yung allowance niya. So, depende pa rin dyan sa pagkakasikip nyo. Para yung baso, flat na flat talaga. Flat na flat dito yung heating ano niya. Ito. Yan. Hindi ko alam kung tawag kasi dyan para mano sana natin. So, ang magagawin nyo dyan, yung i-adjust nyo, ito, para pag press nyo ganon, yung sikip niya para maluto na maayos. Okay? Huwag naman yung masyadong masikip kasi mamaya mabasag naman yung baso, di ba? So katamtaman lang, so magta-try talaga kayo niyan. Sa akin kasi nung una nag-try din ako. Yung mga error, so normal lang 'yan. So yung number 1 diyan, yung adjust mo. Tapos yung settings, okay? So yung settings kasi nagamit ko ito. So sinulat ko na lang. Ayan. Yung temperature niya, yung init niya ay 350. So, yan yung settings ko Dahil sa settings na to, goods na goods para sa akin. Dahil hindi hilaw, hindi rin overcook yung press ng ating mag. Yan. So, pwede nyo sundan, pwede niyang mag-try na lang kayo para sigurado. Okay? Yung time niya, 170. So, goods na goods na akin yan. Sa akin kasi, pag nagpipress ako, 170 sa kabila, 170 rin sa kabila. So, ipapakita natin. Kaya, times 2 na 170. Back to back yan. Para maluto talaga. So, big sabihin, pag back to back, pag sinalang mo siyang ganyan,
Pag sinalang mo siya ng teka lang. Pakita natin. So, ito yung unang salang mo, di ba? Itong butas, nakaharap dun. So, papasok mo siya ganyan. Ayan. So, 170. Diba? 170 seconds. Pagkatapos yan, ang ginagawa ko, binabaliktad ko naman. Pag ganyan. Ayan, pasok ulit. Ayan, tapos 170 ulit. Okay, tuloy natin. Medyo naputol kanina. So pag binaliktad mo yan, ang purpose kasi nga pag binaliktad mo, para dito sa baba maluto siya. Yan dito. Kasi karamihan diyan hilaw yung sa baba. Dito, hilaw sa baba o kaya hilaw sa taas. So ang ginagawa ko, ginagawa din naman 'to ng iba sa mga hindi lang nakakalam para sigurado i-back to back nyo na yung pag-press. Okay? So 170 nakaganyan. Pag 170 na, pag natapos na, i-170 muli. Ayan, para sigurado lang, di ba? Para hindi masayang yung mag mo. Okay lang magdagdag extra time para sigurado din naman. So ano nyo na lang yan, mape-perfect nyo na lang yan pag lagi nyo lang ginagawa. Okay? So dito, dyan, yun lang naman yun. Si karamihan ng hilaw dyan, sa taas sa baba. Kaya ang purpose ng back to back, pa nagpe-press para maluto lang. So depende sa inyo guys ha. Ito kasi ginagawa ko subok ko na. So kanya-kanya lang diskarte yan para lang sa mga walang idea. Okay? So number 1, i-check nyo yung higpit nung nung heating pad ng ating mag-press. Tapos yung temperature, yung init at yung time. Okay? Sa akin, 350 by 170. Okay na sa akin yan. Goods na ako dyan. So, napakaganda na ng result nyan. Yun lang naman yan sa higpit at sa settings. Kung ano pang merong kulang dyan, so, comment nyo na lang para madagdagan yung nalalaman natin. Okay? So, next, ipapakita natin yung printer settings at kung ano yung printer na gamit ko. Okay? So, bago yan pala, makalimutan ko. Ayan. So, ipapakita ko muna yung gamit kong sublimation paper. Swap din naman siya. Ayan. Sublimation transfer paper. Pwede sa baso, pwede sa damit. Kung meron kang heat press, pwede din naman yan. Ayan. For use on t-shirt, metallic cups, mug, glasses, ceramic, and much more. Ayan. Okay? So yan, sa Shopee lang din nabibili to. Check nyo lang yung link kung saan nakakabili. At kailangan nyo ng thermal tape. Okay? Napaka-importante ang thermal tape para hindi umurong yung sublimation paper nyo. Okay? Pag gugupit lang kayo ng maliit, yung katamtaman lang, kahit maganyan lang kaliit nakikita nyo ba? Hindi ata kita. Basta maliit lang. Para makatipid din naman kayo sa thermal na tape. Napaka-importante ito guys. Okay? So check nyo na lang yung link dyan. Kung saan nakakabili nito. Alright? Yan. Dito naman tayo sa settings ng ating pag-print. So ang gamit ko lang ay MS Word. Yung iba kasi ginagamit ay Photoshop. Sa mga hindi marunong mag-Photoshop, pwede naman MS Word yan. Sa akin kasi MS Word yan. Sa isang photo paper natin na sublimation, dapat lagi nyong siguraduhin yung size ng yung ginagawa. A4 dapat para sigurado. Okay? Kasi mamaya kaya yan, letter yan. Ako maliit. So dapat naka A4 size siya. Para sa A4, ang kasya niya ay 3. 3 design sa isang A4 na sublimation paper para makatipid kayo, di ba? Ayan. So ang size nito, ito yung naka-full 3.7 by 8. So pwede naman 3.5. So kayo na bahala dyan para may idea lang kayo. Okay, para sa mga baguhan lang, sa mga hindi pa nakakaalam, ayan. Dito, kailangan pa nag-set kayo nito, lagi nyo siguraduhin yung pa nag-print na kayo dapat naka-mirror yan. Okay, so ang gamit ko ay L121. Pero yung gamit kong driver ay L1
10. Okay. So dito, punta kayo ng properties. Punta kayo ng more option, dapat naka-mirror yan. Pag hindi naka-mirror yan, sigurado, sayang, sablay yung print nyo. Dahil dapat naka-mirror yung image para pag ni-print nyo ay maganda yung kinalabasan. Hindi siya baliktad. Kasi ililipat yung design dun sa baso, di ba? So dapat naka-mirror yan, guys. Okay, wag nyo kakaligtaan yan dahil pag kinaligtaan yan, sayang yan. Okay, so next tayo dun naman sa printer, kung ano yung gamit ko. Kasi meron ako ditong printer na ginagamit na tatlo, pigment at sublimation. At kung ano yung gamit kong ink. Okay? Okay guys, so ito yung gamit kong printer para sa sublimation. Ayan. L121 yan. Ayan, so pinakamaganda tong pang sublimation na printer kasi subok na talaga to. Okay, pang sublimation yan. Ito. Tapos ito naman, pakita ko lang L3210 yan. Meron kasi siyang scanner at the same time meron siyang Xerox. Short lang or A4 ang pwede. Pero long hindi pwede. Yan. Pero meron silang ginagawang diskarte dyan para ma-Xerox yung long. Ayan. So, pigment to. Pigment ink ang gamit ko dyan. Pang documents. Pang sticker. Yan. Goods na goods dyan. Okay? So, ito yung ating sublimation na printer. So, ang gamit ko dyan ink ay Kuyi. Ayun o. Sublimation ink na Kuyi. So, check nyo lang yung sa link sa description para may idea kayo kung saan maganda bumili ng ganito. Okay? So, meron din akong A3 sa mga makakanood. Ayan, sa mga gustong bumili ng A3. L1300. Ayan. So, pigment din to guys. Ang purpose ko dito kasi para sa picture na malaki na A3 size. At yung sticker. Ayan. Lalo na sa Sintra board. Yun ang purpose niyan sa aking A3. So, pigment din yan. Kuyi din yan, guys. Puro Kuyi ang gamit ko. So, Kuyi na brand. Okay? So, ito yung mga gamit ko na pang print. Pag may tanong kayo, ayan. So, message lang kayo para masagot ko yung mga nalalaman ko tungkol sa ating printing business. Okay? Tapos, meron din akong kuwak. Yan. Wire binding. Pang notebook, pang calendar, pang planner. So maraming pwedeng paggamitan nito. Kaya napakaganda nito. Ayan. So check nyo na lang yung sa link description. Okay? So message lang guys kung meron kayong mga tanong. Okay? Okay guys. So buksan natin tong plain na mug. Yan. So dineliver to ng Victory. So galing to ng Cubao guys. In-order ko to sa Uniprint dyan sa may Kamuning. So pag nag-order ka dun sa kanila, sila na bahala magbalot sa box. Tapos sila na rin bahala magdala sa Victory, sa Cubao or kung saan man yung malapit. Tapos dadalhin nila yan dyan sa malapit sa inyo kung meron kayong mga Victory Hub na malapit dyan sa lugar ninyo. So titignan natin dito yung pagkakabalot nila. So kakuha ko lang to kanina sa Victory Hub, Victory Liner na malapit dito sa amin. Yung shipment nito ay 300 lang sa isang box. Depende kung dalawang box, siguro may dagdag yun. Titignan natin yung laman. So, naka-bubble wrap din naman siya. Kung gusto nyo mag-order, click nyo lang yung link dyan kung kanino pwede mag-order. Tapos kausapin nyo na lang. Sila na bahala mag-ano yan. Ayan. Okay. So, ito yung mga mug. Pang-sublimation mug. Ayan. Ayan o. 36 pieces ito sa isang box. Tapos, yung
resibo. Ayan. Sa unit print. Okay, so tignan nyo na lang yung link kung saan pwede bumili. At sila na bahala padala sa inyo kung saan man kayo malapit.